Welcome to my channel, World Eyes TV. Dito, ibabahagi ko sa inyo ang iba't ibang karanasan at kaalaman. Una na po dyan ay ang mga marka na makikita po natin na nakaukit po sa bato. So yan po ang ating unang-unang pag-uusapan sa video ito. Ano nga ba ang meron? Bakit nga ba merong mga marka na nakaukit sa bato na makikita natin sa iba't ibang lugar? Marami po kasing tao ang nagsasabi na itong markang ito ay ginawa dahil sa yaman o kayamanan na iniwan nila sa lugar na mayroong mga marka. So yun daw po ay nag-iisang palatandaan para kung sakaling babalikan nila ay yun lang ang kanilang hahanapin para makuha ang kanilang kayamanan na iniwan sa lugar. So yan po ang ating tutuklasin. So samahan niyo po ako na alamin, tuklasin kung gaano ba katotoo ang mga markang ito. So panoodin po natin ang isang video na ibinigay po sa atin ng ating isang kaibigan. So meron po siyang nakitang mga marka sa kanyang lugar. Yan po ang mga marka na nakita ng ating kaibigan sa kanyang lugar. So yan po ay aalamin natin dito sa channel na to kung ano bang meron dyan sa mga bato na yan, kung bakit ba merong ganyang mga sign or marka. So pupuntahan po natin yan mga kamata para mabigyan ko po kayo ng malinaw na informasyon tungkol po sa mga marka na yan na nakikita po natin sa iba't ibang lugar. So malalaman po natin ngayon kung yan po ba talaga ay ginawa nila dahil sa kanilang kayamanan na itinago. Share ko lang sa inyo mga kamata yung mga gamit na dinadala ko pag pumupunta ako ng bundok. Ito yung bag na dinadala ko pag umaakit ako ng bundok mga kamata. So ang laki niya ay nasa 80L. So kasagaran lang siyang dalhin. Hindi naman siya masyadong malaki, hindi rin naman siya maliit. So yan mga kamata. Yung dinadala kong pangbubong mga kamata ay trapal. So ito yung ginagawa kong tuluyan pag pupunta ako sa mga bundok. May dala rin ako mga kamata na solar. Yan. Kasi may mga time na sa area ay walang malapit na bahay, so hindi tayo makakapag-charge. So at least meron tayong dalang solar na magagamit natin. Pwede natin i-charge dyan ang cellphone, flashlight, so pwede dyan mga kamata. So meron din yung cable na kasama. Ito mga kamata, binabahagi ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung sakaling first time nyong umakyat ng bundok. Yan, magdala tayo ng mga ganito, solar, flashlight, mga connector para magamit natin. So may mga pagkakataon kasi na yung lugar na pupuntahan natin ay walang kuryente. So extra flashlight. So yan, napakahalaga niyan mga kamata. So maliit lang siya pero malakas. Yan. So nasa 100 pesos lang bilhin. Power bank mga kamata. So nagdala na rin ako ng power bank na magagamit. So itong power bank ko mga kamata ay lithium battery. So dalawang lithium battery na 3.7. At bumili na rin ako ng socket na lalagyan niya. So dito mo lang siya ilalagay
Pagkatapos, pwede mo na siyang i-charge. So, pwede ka na rin dito mag-charge ng cellphone at saka ng mga flashlight na pwede nating magamit pag tayo ay nasa bundok. Kasi mga kamata, may mga pagkakataon na walang sikat ng araw. At least meron tayong extra battery na magagamit. ID mga kamata. So kailangan may dala rin tayong ID para kung sakaling may magtanong sa atin na mga tao doon sa bundok, meron tayong papakita na katunayan ay tayo ay sabi na ay mabuting tao. So tali mga kamata, yan. Dadala rin ako ng tali for emergency. Ito kinakabit ko sa duyan ko, so double purpose na. Pwede rin siyang pantali sa mga pag umaakyat, pwede mo siya magamit. So butane mga kamata. So itong butane na ito magagamit natin kung sakaling papasok tayo ng cave. So magagamit natin yan. Compass mga kamata. So nagdadala rin ako ng compass para kung sakaling maligaw tayo sa gubat o sa bundok, so may magagamit tayo. At napakahalaga rin ito sa pagti-treasure hunt. Kailangan din natin yan. Nagdala na rin ako mga kamata ng sinsil at maso. So ito ano lang ito, itong masong ito, maliit lang siya. So 1 kilos. So kasagaran siyang dalahin sa bag. Hindi naman siya kabigatan. Mga gloves, yan. Nagdala na rin ako mga kamata. So yan yung mga dinadala ko pag umaalis ako. Ito, knife. So ito lang, napakagandang dalahin itong kutsilyo na ito. So matala siya kahit ganyan siya kaliit. Pwede mo siyang iputol ng mga kahoy. So pwede siyang gamitin talaga sa bundok. Long torch, yan. Yan yung kinakabit natin doon sa butane para magamit natin siya. Pwede nating kasi sa loob kasi ng cave minsan ay may pagkakataon na kailangan nating gumamit ng apoy. So mabilis gamitin ito mga kamata. Payong mga kamata, yan, may dala rin tayo. Duyan mga kamata. So ito yung duyan na ginagamit ko pag maalis ako. So madali siyang gamitin at meron na rin siyang kasamang net sa loob. So napakaganda niyang gamitin mga kamata. So hindi kayo kakagatin ng lamok sa gitna ng kabubundukan. Ang dinadala kong bigas mga kamata ay brown rice. Dahil pag ito yung kinakain ko pag umaakyat ako sa bundok ay matagal akong magutom. Hindi ka basta-basta magugutom at manghihina sa bigas na ito. Ito mga kamata ay 5 kilos. Sapat na siya pang 1 week na pagkain ko doon sa bundok. May dala na rin tayong kalamansi mga kamata. Saka ito mga kamata, Milo. So yan yung dinadala ko. Kasi kahit walang asukal, pwede siya. Yan, may daing na rin tayong dala. Medyas mga kamata. So pagkagabi, kasi maganda kung may medyas tayo pag tutulog. Kung damit mga kamata, meron na rin. So 5 pares lang yan. So dito natin siya ilalagay mga kamata. Pag maglalagay tayo mga kamata, yung unang-unang ginagawa ko dito ay inuuna ko yung mga mabibigat. Kasi kapag ang uunahin mo ay yung mga magagaan, so tumutumba siya. So pag mabigat yung nasa ilalim niya, so tumatayo yung bag natin. So hindi siya basta-basta tutumba. So yan lang mga kamata yung nalagay na ma-share ko sa inyo. Sana ay magbigay sa inyo ng kaunting idea para magkaroon kayo ng idea kung kayo aakyat ng bundok. So dito naman mga kamata, hindi naman kailangan mamahalin yung mga gamit mo. So ito mga dala kong gamit, mura lang to. Hindi naman siya ganun kamahal. Kayang-kaya ng ating budget. Isang bagay kasi mga kamata na naging karanasan ko dati na umakyat ako ng bundok na parang wala sa plano. So wala sa tamang pag-prepare. Kaya nung ako'y nandun na sa bundok, nung nasa area na, so doon ko naisip na yung mga kailangan ko pala ay dapat ay nagdala ko. So kaya ito mga kamata, binabahagi ko sa inyo para magbigay sa inyo ng idea kung
sakaling first time yung umakyat ng bundok. Napakahalaga kasi mga kamata na meron tayong paghahanda kapag tayo ay aalis mga kamata. So, lalo na kung pupunta tayo sa bundok o sa mga area na hindi natin kabisado yung lugar. So gamot mga kamata, magdala rin tayo yung gamot sa sakit ng tiyan, sa sakit ng ulo. So prepare din kayo ng gamot mga kamata. Kailangan natin yan. So yan lang mga kamata yung may babahagi ko sa inyo na ginagawa ko pag umaalis ako at pumupunta sa mga area na hindi ko kabisado yung lugar o sa mga kabubundukan. So okay mga kamata, kumuha na ako ng ticket mga kamata para mapuntahan natin ang ating ka-TX. So dito na tayo sa terminal. So hinihintay lang natin yung ating sasakyan mga kamata. So kita-kita tayo doon sa susunod kong video mga kamata.